So first, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-imbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of those being investigated. Dr. Alan Peter Cayetano may buwelta sa Department of Justice. Ito ay may kinalaman sa kanyang mga pahayag tungkol po sa Senate siege. Na ayon po sa senador, hindi umano bida si vida. Dapat din umano ito imbestigahan. O, patay ka. Dahil meron din palang partisipasyon ang Department of Justice. Tandaan po ninyo, yung NBI kasi hawak po yan ng Department of Justice. Kaya dapat mag-inhibit ka vida, huwag kang bida-bida. Alam ninyo ang ginagawa ninyong kalukuhan dyan sa Senado na plano ninyong pagsalakay. Hindi lang po kayo umobra dahil alisto po yung Sergeant at Arms. Boyeng, tinabla rin po ng Senado. Sabpina sa CCTV. Hindi po tinagap ng Senado. Iyak si Boyeng eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam nyo po, no, masyado na pong ginugulo ng mga hinayupak, no, ng mga politiko, may mga personal interest ang ating bansa. Grabe yung mga apelidong Marcoses, anak ng kamote, Remulla, Diyos ko, animal. No? Mga salot sa lipunan, may matibag pa. Nadagdag pa tong bida. Puro mga budlat ang mata. Alam niyo po kung magkaroon tayo ng mga malawakang investigasyon dito sa flood control, sabit ang mga to eh. Yan, Remulla Brothers. Yan sila matibag. Lahat ng mga nasa executive, sabit po eh. Kaso hindi nga ho pwedeng magawa dahil may kumukontra. Kaya ngayon, nagtaligaga na nga ho sila, natakot sila ngayon dahil bago ng liderato ng Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee, baka mabigay pa kay Marcolita at mabulatlat lahat ng kanilang kahayupan na ginawa sa ating bayan. Kaya ganito na ho sila kagigil na pabagsakin ang mga gusto maimbestigahan ang mga nangyayaring korupsyon. Kasi si Cayetano, gusto po talaga nila yung maimbestigahan yung flood control, lalo na ngayon, tagbaha na ngayon, tag-ulan na naman. Di ba? Kaninang umaga, baha dyan sa Bikutan, no? Kunting ulang lang, baha na agad. Yan ang bunga ng pangungurakot. Pakinggan mo muna na yung balita at banat po ng Department of Justice laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nahuhulihin daw at naglabas po ng lookout bulletin. Pakinggan po natin. Pinababantayan na ng DOJ sa immigration si Senator Bato de la Rosa. Aaristuhin daw ang senador kapag sinubukan niyang lumabas ng bansa. May express report si Camille Samonte. Sa paghupa ng barila sa Senado noong Miyerkules, hindi na ulit nasilayan ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Sa gitna pa rin niya ng kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pasado alas 2 ng madaling araw ng Huwebes, sinasabing nakaalis ng Senado si Senator Bato. Ayon yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman ang Department of Justice naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, maituturing umanong mockery of justice upang iinsulto sa hustisya ang anumang pagtatangka ni de la Rosa na umalis ng bansa habang may warrant siya sa ICC. Nagbigay na raw si Vida ng direktiba sa mga otoridad na nagbabantay sa mga border ng bansa. Ayon pa kay Vida, kinikilala ng DOJ na valid ang arrest warrant ng ICC laban kay Bato. Sa kabilang banda, kinikilala naman daw ng Justice Department ang paglalagay ng Senado kay de la Rosa sa kanilang protective custody. Kaya hanggat walang desisyon ng Korte Suprema sa mga legal na issue sa arrest warrant ng ICC, wala munang aksyong gagawin ang DOJ. Pero ibang usapan na raw kung magtangka si Bato na lumabas ng Pilipinas. Pag nag-attend ka sa galigdaan ng ganitong sitwasyon, na lilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan yan. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno, di ba? Na mapanagot siya. Si Bato ay pinangalanan bilang Gago, no? Mga abogado ba talaga itong mga animal na mga budlat ang mata? Ako lang tatanong lang alam ba nila ang batas? Mockery of justice? Saan? Putang ina. Batas ng International Criminal Court? Yan yung sinusunod din nyo, mga hinayupa kayo eh. Hindi po tayo kolonyal ng Netherlands. Hindi po tayo kasasakop ng International Criminal Court at hindi po tayo miyembro ng International Criminal Court. 3 branches of government lang po tayo, mga hinayupa kayo. Executive, Legislative at Judiciary. Walang nakalagay doon na ICC. Hindi po apat na branches ang Pilipinas. 3 branches of government lang po tayo. Hindi kasama yung ICC para sabihin mo mockery of justice. Alam mo, ang bubo nitong mga animal na tunog, ginagawa tayong tanga, no? Ewan ko ba bakit hinayaan po ito ng ibang mga magagaling na abogado. Hindi po tayo nag-aaral ng abogasya, pero alam po natin ang batas. Ano po yung batas? Ang warrant of arrest ng International Criminal Court, magiging legal lang po yan kung mayroong pahintulot ng ating sariling korte. Kung may due process, hindi po pwede na i-honor mo agad at sabihin mo valid yan. Hindi po valid yan. Kasi yung warrant of arrest na yan ay international warrant of arrest. Wala po tayong pananagutan sa kanila. Bakit si Putin? Diyan sa Russia may warrant, hindi naman nila pinansin. Sa Israel, di ba, yung Prime Minister din ng Israel o Presidente ba yun? Hindi man nila pinansin. Yung leader ng Israel, di ba, may warrant. Hindi pinansin. Pero tayo, lumod tayo sa ICC. Putang ina, wag nyo masyadong bigyan ng kapangyarihan ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas dahil meron tayong sariling justice system. Hinayupa kayo. Pinarantado na tayo dito. So ngayon, kukuha tayo ng barangay clearance sa Netherlands. Kumuha tayo ng barangay clearance sa Netherlands. Kasi kayo lumuluhod kayo sa ICC. Sa ICC tayo kukuha. Sakin mga hinayupa kayo. Nakakagigil. direct co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs. Depending request na raw ang ICC sa Philippine Center for Transnational Crime o PCTC para ipatupad na ang arrest warrant kay de la Rosa. Panawagan naman ni Ombudsman Boyeng Remulla kay de la Rosa. Stop muna tayo doon kay Boyeng Remulla. So hindi na po natin ibabalyo yung sarili nating konstitusyon. So yung mga apila ho ng kampo ni Senator Bato sa Korte Suprema ngayon, meron na naman ng urgent motion. Hindi na po natin papansinin, baliwalain na lang natin dahil ang sinusunod po natin ay yung International Criminal Court. Ano ba ang International Criminal Court?
Ano ba ang papel nila sa Pilipinas para magkaklaruhan tayo? Puta ang mga bubo ng mga to, no? Tingnan mo yung sinabi nila. Pag si Bato daw ay umalis ng bansa ay aarestuhin. Ano yung inilabas mo? Budlat ang mata na DOJ. Di ba ho lookout bulletin? Pag sinasabi mong lookout bulletin, tinitrace ka lang kung saan ka pupunta. Pero hindi po yan ipinagbabawal na ikaw ay umalis sa bansa. Kasi ang linaw-linaw po ng inilabas po ninyo, immigration lookout bulletin. Hindi naman hold departure order. Kaya ang banat po dyan ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Atty. Torrio, nagiging bubo ang mga animal dito eh. Ang lookout bulletin order, hindi naman yan departure order, hold departure order. Cannot stop a person from traveling. It just basically a lookout to be more vigilant. Puta kasimple lang eh. Kaya nga, paano mo masasabi, na-arrestuin ka namin ba to? Kapag umalis ka, pag inaresto mo si Bato, dapat pipigilan mo umalis ng bansa, martial law na yan. Illegal arrest po yan. So pwede kayong makasuhan ng illegal arrest. Mananagot kayo mga budlat ang mata. O ito naman si Boyeng, pakinggan natin. Tangina, isang bulati na lang sana ho ito. Pinalad pa. Kung ano pinanggagawa niya kay Senator Bato, pakinggan natin bago nating i-debunk. Harapin na lang ang kaso niya sa ICC. May tuturing daw kasi ang kanyang pagtakas na indikasyon na siya ay guilty. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Sa ngayon, may mga impormasyon Bigyan na lang ang naman DOJ Boyeng. na makatutulong para matukoy kung nasaan si De La Rosa. Kababalita mula sa Alam mo, si Bato daw ang nanggugulo sa mundo, kayo ang nanggugulo sa mundo. Boyeng, ombudsman ka, hindi Department of Justice. Bakit magigil na gigil ka? Dapat ka Department of Justice yan yung manggigigil dyan eh. Di ba? Eh, yung Department of Justice, budlat ang mata, naglalabas na ng payag patungkol dyan. Ito naman, ombudsman, naglalabas na naman ng payag. Ano ba talaga, Boyeng? No? Hanapin mo daw ang kaso. Hindi ba hinarap ni Senator Bato? Kaya nga, Boyeng, may mga motion, may mga petition sa Supreme Court. Kasi hinarap nila yung banyagang warrant of arrest na yan. Di ba, Boyeng? Ano pa ba yan? Ay gusto ninyo, kidnapin nyo agad. Magpakidnap na lang si Bato. Sige, hindi na ako papalag, harapin ko na lang. O sige, kidnapin mo ako. Hindi ganun. Merong mga legal remedies na pwedeng mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato ng International Criminal Court na wala namang police power din yan. Ang mag-aresto kayong mga animal kayo. Maliwanag na tuta kayo ng International Criminal Court. Yan ang maliwanag dyan. Ano ba yung International Criminal Court sa bayan natin? Ano bang bilang yan? Walang bilang yan. Zero yan eh. Hindi naman yan pang-apat na branches of government natin, yung ICC. Ngayon, nagmistulang ang ICC yung nagmamando sa atin eh. Nakakabusit nga eh, no? Alam mo, Boyeng, kung iyan ay local case nga lang, di hinarap sana. Ang ginawa lang kaso si Senator Bato, walang harapin si Senator Bato, Boyeng. Yan ang maliwanag dyan. Ang dapat yan, kung gusto nyo talaga magkaroon ng hustisya at mapanagot si Senator Bato, kung meron mang kaso, sampahanin nyo ng kaso sa local court. Maglaban-laban tayo ng legal battle. O sige nga, total, nanindigan mo kayo, managot kayo sa batas. O di sige, sampahanin nyo ng kaso dito sa ating bansa. O di ba, kung naniniwala kayo sa batas ng Pilipinas, aba dito natin kasuhan. Dito siya managot. Bakit hindi niyo makasuhan? Ha? Kasi nga walang maikakaso. Hindi kasi, nakikita ko rin. No? Ito kasi ang mangyayari. What for example, kakasuhan si Senator Bato dito ng gobyerno. Hindi na po magagalaw si Bato ng International Criminal Court. Kasi ayon sa batas, pag yung isang tao may kaso lokal sa ating bansa, tapos merong kaso sa ibang bansa, ay may warrant of arrest sa ibang bansa sa ICC, ay hindi po pwede yan dadalhin si Bato at iharap doon sa International Criminal Court. O unahin yung kaso dito. Kaya hindi nila makasuhan kasi gusto nila ma-out si Bato. Gagayahin nila yung ginawa nila kay Tatay Digong. Si Bato bata pa naman to. Si Tatay Digong okay na sa buhay, di ba? Mali na nga yung ginawa ninyo kay Duterte, gagawin nyo pa ngayon kay Bato. O heto, nagimutok ng butsi si Boyeng patungkol doon sa nangyayari sa Senate Seds bago po natin pasagutin si Senator Alan Peter Cayetano. Narito. Urgent itong nangyaring ito. Kasi nagkaputukan nga eh. Hindi natin pwede palampasin itong pagkakataong ito na mayroong taong sinasabi sa law enforcement makatasok sa inyo, makaputok ng baril sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Ay bubo. Tinanong mo sino siya? Sergeant at Arms siya. So plus kayong tinutukoy niya. Ano ba ang tungkulin ng Sergeant at Arms, Boyeng? Tangina, isang bulati na lang to, nabuhay pa eh. Ang tungkulin ng Senate Sergeant at Arms ay pangalagaan ang seguridad ng Senado, yung institusyon ng Senado, na kung may magtangkang lulusob at susugod dyan, ang tungkulin niya ay protektahan ang Senado. Hindi po pwede, Boyeng, na yung Senado, lulusobin na, hahayaan lang niya. Mga outsider kayo. Out kayo dyan sa Senado. Hindi nyo premises yan. Hindi yan kontrolado ng executive branch. Yan ay legislative branch. Ngayon, kung papasok kayo sa Senado, pumasok kayo ng tama at magpaalam kayo. Pag hindi kayo papasukin, huwag na kayong magpumilit. Ang nangyayari, hindi kayo pinapasok dyan sa Senado, nagpumilit kayo, ang ginawa ninyo, nagbabarina kayo. Yung ginawa ng NBI na pagsisira sa exit ng Senado, illegal na yun, meron ng kasong kriminal yun.
Mga armado pa kayo, Boying. Anong gagawin ng Senado ni Plus? Kayaan lang. Siyempre, protektahan ko ang aking premises. Bilang isang Sergeant at Arms, ito yung tungkulin ko. To secure the Senate of the Philippines. Laban sa mga, putang ina, mga armado eh. Nag-warning shot eh, may bumaril. Di armado nga. Di ba yun? Tuloy oh. Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. Uy! Who has the power? Not Oh, lol! Ito presidente hindi pwedeng gawin, sira ulo. Lulusubin ka ng armado. Tangina, magparansa ka na lang. Anong nasinghot nito? even asked. Nobody here can say that. They'll do that. Oh. And when you try to be above the law, then you have a problem. Hoy, Boyeng, hindi yan above the law. Ginampanan lang ni Uplaska ang kanyang tungkulin. Huwag naman masyadong bias. Huwag naman masyadong literal na kayo lang ang tama, kayo lang ang gagawa ng ginawa ni Uplaska. Sige nga, kung may susuko dyan sa Department of Justice or dyan sa Ombudsman, maniniktik, sisirain yung pinto ninyo, babarinahin. Anong gagawin mo? Papasukin mo lang. Armado. So, hindi ka mag-warning shot. Sige, pumasok kayo. Welcome. Anong gagawin ninyo? Sige, pumasok na kayo. Ang tanga naman ito. Kung ganon. Oh. Just on that, sir, ano po yung tingin niyo na dapat na mas sige nga. akmang action po sana ng kusa dun sa sitwasyon na yun? Kasi even the... They should have kept the peace. Ikaw unang pumaputok. Ano yun? Di ba? Sergeant at Arms pa? Ikaw mag-uumpisa? Kumbaga sa away, ikaw nung simula eh. Di ba? Yung cost of commotion. Ulol! Sergeant at Arms ang nag-cause ng commotion? Hindi! Yung NBI, yung mga bataan ninyo, naniniktak nila, sisirain yung sisirain yung pinto, nagbabarina. Alam na ng Senate Sergeant at Arms kung ano ang gagawin nila. Natiktikan na Boyeng kasi alam na ho ng Senado ang ginagawa ng NBI. Kaya huwag kang magimutok, pumalpak kasi kayo. Oh, anong nag-cause ng commotion yung Senado? Hindi, dumipinsa po sila. Kahit saan kaso yan eh. Ang tawag yan, self-defense. Kailangan po nilang dipinsahan ang sarili nilang premises at building. Tungkulin po yan ng Sergeant at Arms. Ano yun, papasukin lang ng Senate Sergeant at Arms, buwang ka. O ngayon, gusto niyang ipasumpina si ipasumpina daw yung CCTV. O ito, pati si Jinggoy. By discharging a firearm. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Eh di tigo kung tinamaan. Bakit din kasi sila gustong sumugod dyan? May pinto naman na tama. Bakit sa likod pa talaga? Exit. Los-los ka Boyeng. Ingat tuloy oh. Sir, what about Senator Robin Padilla? According to General Aplaska, he was the last person na nakita sa CCTV na kasama po. Kasama yan sa investigasyon. Kasama syempre si Senator Robin Padilla at ang hihingi natin ng bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Pag may nawala dyan, baka naman siya mapaghinalaan. Kaya gusto natin magpaliwanag ang lahat. Sir, Kagaya niyan, yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may sapina na rin tayong in-issue para ibigay sa atin ang CCTV ng Senado nung gabing yon para makita natin ang buong pangyayari. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. ay sir, come here po. Okay, so pinasumpina nga ho nila yung CCTV dyan. Ngayon Boyeng kasi, yung sinasabi kasi na itago nyo yung CCTV, ang ibig sabihin yun, i-secure. I-secure yung CCTV, hindi yung itatago na hindi ibibigay sa inyo. Ang ina to, sira ulo itong mga hinayupak na sa gobyerno ngayon. No? Naggawa nga po sila ng sumpina, kaso nga lang, tinabla po sila ng Senado, hindi po tinanggap yung sumpina na yan eh. Kasi unang-una, sino ba yan si Boyeng? Nakina mo Boyeng, parang ang presidente ng Pilipinas. Ayan naging mutong siya dyan, nagsumbong sa DCRH, kasama yung mga malitagang. Kahapon napanood ko yung press conference mo, Ombudsman. Sinasabi mo, nagpasampina ka na dito sa nangyari dito sa Problema. ano problema? Yung aming process server, ayaw na naman tanggapin sa Senate. Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alan Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan. Kasi sa akin, considered served na yan, kahit hindi nila tinanggap. Kasi may notice na sila. Ibig sabihin, sinampina mo yun sa press conference mo, isasampina mo lahat ng records. Makita mo lang yung facts. Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin na sila to. Paano nangyari yan? Look at the attitude. Sergeant at Times yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant at Times? Security guard ng Senate yan. Meron lang siya binigyan na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Putang ina, sinabi mo na nga to secure the Senate pero bawal magpaputok. Anong silbi ng mga baril nila? Tangina. Security guard nga na 38 lang yung hawak at saka shotgun eh. Kailangan nilang magpaputok kung may magnanakaw. Kamalas mo, matalino yung Senate Sergeant at Arms. Ngayon, ito na nga hindi po tinanggap yung yung sumpina ni Bunyeng. Kasi nga Bunyeng, ano mga kasi klaseng putang inang sumpina? Sino ka ba kasi? Animal ka, sino ka ba sa bansang ito? Hindi ka naman presidente. Para kang presidente, pag umasta. Ang gulo ninyo, kayo ang nagpapagulo sa Pilipinas. Yan ang maliwanag ho. Narito po ang buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga team malita. Pakinggan natin. Sa Monday, magko-convene na yung impeachment court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen, sabi ko naman po, we accept your criticism, dapat maging aktivista, dapat kalampagin nyo kami. Pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami.
Kasi kita nyo naman pala, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority, kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng gusto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para mapababa ang presyo or makontrol ang inflation, or that every student ay meron pong gamit at maganda po ang direksyon ng ating education system para may trabaho kagad. O yung tiwala po sa PhilHealth sa nangyaring mga budget scandal, or tiwala po sa DOH na parating may problema sa bidding at sa supply ng bakuna at ng gamot. Tiwala ng ating OFWs ay nasa magandang kalagayan or that we're doing everything for their safety and welfare. May maraming issues po yan, safety and welfare. Okay. So, let me clarify a second thing before I go to the main topic. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, marami nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary Secretary Boying. Vic Remulla, John Vic. ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant at Arms, of course mabilis po to, so as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, I'll sort out the technicalities at legal later on, kasi even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindi nyo ang aming Sergeant of Arms, I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, baliwala ang investigasyon. So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI, nabibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinitain namin si Senator Bato? Even assuming that we have the power to detain him. Number 3, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila ng Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang yesterday, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-imbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, at hindi kayo nagsalita, so hindi yan ang topic ko ngayong hapon, but ito lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys, or you wanna be the bida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So klaro yun. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. That's precisely why I allowed the DILG and PNP, kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Dapat malaman nila. But Tama, si Senator Alan Peter Cayetano, bida. Huwag kang magbida-bida dahil ikaw ang kontrabida. Dapat, tama. Kayo ang imbestigahan. Ikaw, bida, kasama ka sa dapat na imbestigahan. Dahil alam mo pala, ang pagsalakay ng NBI, talagang alam nila yan, kalukuhan. No? Napaka-imposible, no? Na hindi alam ng Justice Secretary ang galaw ng kanyang mga tauhan na si Matibag at ng National Bureau of Investigation agents sa ginawa ho nilang planong pagsalakay at panggugulo dyan sa Senado. Alam nila yan, putang ina. Gagalaw ba sila nang walang pahintulot ni Vida na nagbida-bida itong budlat ang mata at ngiwi ang panga? Alam nyo yan. Dapat kayong lahat imbestigahan. Kasama ka dyan, Matibag. Dapat kasi Bongbong Marcos, imbestigahan din yan eh. Kasi anong sabi niya? Wala daw silang dineploy na NBI. Pero bakit may NBI? Nandoon sa premises ng JSIS at Senado. Anong kalukuhan ito? Sa totoo lang, isa na naman ho itong betrayal of public trust na ginawa ni Bongbong Marcos kasi nungalingan na naman sa taong bayan. Di ba ho? Walang NBI pero magulat ka, yung budlat ang mata, yung tropa niya nandun kasama si Matibag. Ano? Mga sinungaling, mga pinukyo. Nasabihin wala pero nandyan, anak ng kamuti parang sa QJC lang eh. Wala namang mga baril ng mga pulis, nakasinghot ka. Na pumasok sa QJC po, tangina, ang haba ng mga baril, armado lahat, naka full battle gear. Tapos sasabihin walang mga baril. Parang ganito lang. Wala namang NBI. Pagtingin mo, napakadaming NBI, nagbabaril na pa yung iba. Bumuputok pa. Utang inumin talaga naman. Oh. Tuloy natin, Senator Alan Peter Cayetano. One point lang, no? May napanood ako. I hope that wasn't AI. I know that reporter or news anchor sa isang radio station. Tinanong niya si General Agrin, isang kilalang general with integrity, na sa labas, tinanong na, sir, kung ito ay isang residence at may warrant of arrest ka, sigurado, pinasok niyo na yung residence na yun. Hindi nga department ng
gobyerno ang Senado. Senado. Ito ay isang branch of government. Correct. There are 3 branches of government. Executive, Legislative, and Judicial. Judiciary. Sige nga, subukan nyo na armado kayo, pumunta kayo sa DOJ, Mhm. tapos paalisin kayo ng Lunes. Sabihin nyo, wala kayong agent doon. Balikan nyo ng Wednesday, na meron kayong tactical gear kayo at may dala kayong mahabang baril. Mhm. Tingnan po natin kung masaserve nyo basta doon sa loob o kung yung marshals nila ay kikilos. Or pumunta kayo ng Malacanang. Huwag nyo na sabihin presidente, sabihin nyo may isang official sa Malacanang na magsaserve kayo ng warrant. Sa Malacanang gawin, hindi kayo mag-coordinate sa Office of the Executive Secretary or sa PSG. Tingnan natin kung hindi magkaputukan doon o hindi magkaroon ng warning shot. Talaga, magkaputukan So, let's talaga. not confuse the public. Diba? So kung halimbawa yung isang senador who should act like an ordinary citizen, let's say, umorder ng pansit, yung uunahan niya sa restaurant o sa kalendarya ang isang ordinary citizen. Yun, valid sabihin yun na porque senador ka, uunahin ka. Hindi ba dapat just like an ordinary citizen, nakapila ka? Pero yung sasabihin mo mag-i-issue, mag-serve ka ng warrant of arrest sa loob ng Senado, sasabihin mo this is like a private residence. Kunting aral-aral naman, napakabigat ng implication sa publiko kung tuturuan natin sila ng mali. It Correct. seems like an ordinary question, pero mabigat ng question na to, no? Same thing, kung sasabihin mo na Binibindalo nga, niluloko nga ang taong bayan, pilit pinapaniwala sa kanilang kalukuhan, pumalpak kasi. Yan ang maliwanag dyan, nahuli kasi. At lumaban yung Sergeant at Arms. So lumaban ang Senado sa executive. Ito nga, meron na tayong constitutional crisis. Dapat nga mamagitan na yung Armed Forces of the Philippines kasi banggaan na po ito ng Legislative Branch, Senate at ng Malacanang. Yan ang maliwanag dyan. Constitutional crisis na po ito. ba't ka magpapaputok dyan? Warning shot ba ganyan? This is not an ordinary police situation in the street. Correct. We were on high alert the whole day. Wednesday, nakipaghabulan sa Senado. We are a branch of government. And I'm not protecting any senator here. We're protecting the integrity of the Senate, The Senate. the integrity of our Philippine Constitution. This is not about men or women or politics. This is about laws. It is Correct. about our democracy. It is about our Constitution. Okay? So, my main complaint yesterday was that from the search for the truth, parang naging PR campaign. PR meaning public relations. Parang may narrative, counter-narrative, parang bang rumble sa college na wala nang pakialam kung sino tama at mali. Basta kung brag mo yun, doon ka nakakampi. So parang bang may 2 sides of the narrative and then bahala na si Batman. Basta ang importante, yung narrative namin. Hindi po. That's why nung humingi kami ng tulong, unang-una hiningi namin, every single person in the Senate ay ma-secure at masiguradong ligtas at hindi masaktan. Including of course the Senate media na tinutukan talaga yung mga nangyayari doon. Ang problema, parating pa lang si Secretary John Vic at saka ang NCR, ang NCRPO nasa labas, but ang Chief PNP, may nagsasabi na stage to. So meron ng narrative. And then may counter-narrative na. I did not give in to a counter-narrative. So tingnan niyo po ang aming joint statement at pagharap sa press ni Secretary Remulla. Sinabi ko, hintayin yung investigasyon. Hindi ko binanggit yung word na NBI. Although meron na kaming initial findings na NBI because I didn't want to influence anyone. And I didn't want this to be a government versus government unless there is a hard evidence. No? So if the past 2 days we've seen PR campaigns, public relation campaigns, let me talk to you this afternoon or this evening about a different PR campaign. Sana po, the rest of the day today and tomorrow, especially tomorrow, which is a holy day for many religious people regardless of your faith, ang PR campaign na aking pong pinopropose ay prayer and reflection campaign. Prayer and reflection campaign. So let me start with prayer. May mawawala ba ako if as a nation we pray? So unang-unang prayer, di ba? To submit to God. God, we're imperfect. God, this is your country. God, this is your people. This is your government. This is your Senate. So kung anong gusto natin idain? Lord, this is your people. Maraming gutom. Lord, in a quick 2 months, 3rd month, nung gera sa Middle East between Iran, Israel, and the US, ang laking nagbago sa mga negosyo, sa kabuhayan, sa presyo ng pagkain. Lord, optimistic ang aming future noong una, pero ba't biglang nag-away-away ang gobyerno at ngayon, who's in charge? Di ba? I mean, I'm talking from the local level and I'm talking about religious leaders, business leaders, student leaders, leaders in media, leaders in government. Parang ang gulo-gulo. Ako talagang magulo, Senator Alan Peter Cayetano, kasi yung mga kalaban nyo ay mga lahi ng mga demonyo. Mga kaanib ni Lucifer. Lalo na yung mga Remulla, putang na nakabuisit mukha pala, parang gusto mo nang sapakin eh. Alam mo yung tao ba na hindi pa lang magsasalita, gigil ka na, galit ka na, no? Parang gusto mo nang hinga sapakin eh. Ganun yung mga mukha nila, lalo na si Buyeng. No? Bakit ba Yeng? Parang pag nakita namin yung mukha mo, nabubuisit araw namin eh. No? Ako sa akin, dapat i-contempt si Matibag. Maglabas ng contempt order ang Senado. Dahil ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pinakomply namin yan eh. Pinalabas namin yung warrant, no? Labang kay Senator Bato, ibigay nyo sa amin at may mga hinahanap pa sila ng dokumento. So nangako itong si Matibag, hindi sila nagbigay. So ang ginawa pa ni Matibag, putang ina, nag-deploy ng napakaraming NBI at nagbabarina dyan sa emergency exit ng Senado sa likod, sa may JSIS. So dapat ito makontempt si Matibag talaga. At pwede pong ipakulong ito dyan sa Senado para makatikim lang. O ito, yung best friend ni Buyeng, may sagot. Alam mo, bindalo talaga to si Buyeng eh. O ito, kasi nga, sinuspindi nila itong si Oplaska, Senate Sergeant at Arms. Tapos wala pala silang ibinigay na kautusan na suspension order. So basta-basta lang ina-announce sa media. So ngayon, nagkuha na lang po sila ng acting Sergeant at Arms. Pero tinabla po yan ni Senator Marcolita. Pumalag po dito. Pakinggan po natin. Narito. Ang pinaka-latest, Sen, ipinag-utos ng Ombudsman ngayon na suspendido ang iyong Sergeant at Arms sa si Ma'am Aplasca. Anong basis niya?
Yun daw pong nauna siya nagpaputok Oh, doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Eh di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya, ayaw lang NBI, umalis kayo dito kasi pinagbabawal kayo sa premises nito. Ayaw lang armas. Magkakaroon ng armas. Hindi, ganyan, nagpaputok. Yun ang yun ang trabaho talaga protocol niya. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, Hindi sinuspinde. wala siyang ginawa. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rulianes pumasok doon, nagwawagay-way, nagseserve ng warrant of arrest, hindi ba lang pinahuli ng ombudsman? Correct. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya sinasabi na. Oo, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa asimento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Ilang pinasok kami. Mali na yun eh. So ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oo. So, Ayan po, Boyeng Rimulya, sana natauhan ka. Ang ubog nga eh. Sinuspindi yung ginampanan lang yung trabaho, pinoprotektahan yung institusyon ng Senado. Pero yung bugbog ng USAA, tinadyakan, pinilayan. Narinig nyo yung video na yun. May pamilya po ako, may anak din po ako. Di ba ho? Saan po binugbog nila dyan sa Senado, premises ng Senado? Putang ina, wala silang jurisdiction dyan. Dapat yan yung mga sinuspindi lahat. Kabait pa nga po ng Senado eh, kasi akala nila mabait si Matibag eh. Yung 9 o 10 ba, pinakawalan. At na binigay kay Matibag, na-detain ba yun? Hindi, pinalaya. Baka nga yung 10 na yun, kasama pa. Nung gabi na yun, nung nangyayari ng Senate Siege, na-deploy pa, anak ng kamuti. Laban lang, Senator Alan Peter Cayetano, sana po hindi po kayo mapalitan sa Lunes. Dahil sayang ang sakripisyo ni Bato.